Di mo ba nami-miss magka-love team? No. So masaya ka solo flight forever? Yes. So ngayong World Mental Health Day. Everything is fleeting. I mean, let's strengthen our faith in times like this, especially those who dun sa mga tao na nakakaranas ng mental health problems at the moment. Advice ko rin with all the people that surrounding them, assist them in the most not so hard way. Kasi minsan pag, going through a phase like that, minsan pag masyado nating pinipressure yung tao who's undergoing that kind of situation and circumstance, mas lalo silang hindi gumagaling. And mas lalo nilang napifeel na they're not normal. So don't make them feel not normal. Just treat it as, give them space. Pahingahin natin sila. Kasi you'll never know, in that small ways, yun yung makakapagpagaling or makakapagpaganda ng situation ng tao who's undergoing those kinds of problems. So, yung sa Macdo branch mo, nagsiserve ka rin? Yes, actually, during the opening. And then, so, I'm gonna be also opening another store this year. So, by December, so I'll keep you guys posted. Sa Laguna rin ba? Yes, wow. Sa Laguna. Yes. Nice. So, doon na mismo sa bayan namin, sa Santa Rosa. Anong kaibahan? Sorry. Dalawa. Anong kaibahan ng pagkakaroon ng resto sa pagrarun ng Macdo? Iba kasi, I have restaurants. I have Conscious Garden. Wala na pala, hindi nag-rebrand na pala. I have Conscious in the South. But with fast food kasi, ang na-appreciate ko kasi with what's happening right now is McDonald's already has business model. So all we gotta do is just follow that. Kasi iba ang fast food eh. Fast service siya, sobrang crucial na quality. Since nga fast moving, kailangan on the spot ka sa mga small things that could make the customer get frustrated. So pero enjoy siya kasi you get to feed a lot of people, give them a good experience. Being part of McDonald's for almost 10 years taught me a lot in terms of business, and kaya I'm keeping my loyalty with them. And also, I even ventured on being part of McDonald's and being a business partner with these people. Hello, Kafden fans! So ito na nga si Alden, hindi na miss magkaroon ng love team. Tapos may mensahe siya sa about may mga mental health issues. Tapos itong congratulations pala kay Alden, no, kasi panalo na naman siya sa award na ito. So isa-isahin natin mga kasombrers. So pinakauna na nga rito ay hindi niya daw na miss, no, na magkaroon ng love team mga kasembreros. So ang tinutukoy niya dito mga kasembreros ay si Maine Mendoza, no, doon sa time ng Aldab nga mga kasembreros. So parang ang bilis ng ang bilis niyang sumagot dito na hindi niya talaga na miss daw ang magkaroon ng love team kasi masaya siya sa solo na buhay mga kasembreros. So kahit ako man din, no, talagang masaya pag solo mga kasembreros. Although may time talaga na kailangan, or kung gusto mag-asawa or kung gusto maging single for life ay nasa sa iyo naman yun, no. At saka kung will ni Lord na maging single ay single, no. Pero si Pops Alden palagay ko hindi, no, kasi alam naman natin na may agreement ang Kafden mga kasembreros. So nag-aantay lang ito ng tamang panahon. So hindi naman kasi sila naging love team ni Ma'am Catherine, nag-partner lang sila, which will come into reality, no, sa future mga kasembreros. So pag nagkaroon ulit silang tambalan ng pelikula ay wow, breaking records na naman ito mga kasembreros. Tapos unahin ko muna itong kanilang award mga kasembreros. Nanalo na naman, no, si Pops Alden mga kasembreros, yung Pulang Araw niya na TV series mga kasembreros. Pinarangalan ito ng 47th Catholic Mass Media Awards kanina. 47th Catholic Mass Media Awards Best Drama Series mga kasembreros. Greeting ito from GMA mga kasembreros, no, a standing ovation for a historic win. So talagang panalong-panalo, no, ang Pulang Araw. So parang ngayon nila
ngayon lang sila nagkaroon ng awarding mga kasombrero sa Catholic Mass Media Awards. So parang medyo late na siya, 2 hours ago na post ng GMA Network. So sabi pa nila dito ay congratulations Pulang Araw, isang karangalan po na tanghaling Best Drama Series ang Pulang Araw ng 47th Catholic Mass Media Awards. Maraming salamat po. So ito po yung caption ng GMA Network mga kasombreros. So talagang lahat ng ginagawa ni Sir Alden, no, talagang award-winning. Yung Stars on the Floor, yung Pulang Araw, yung Hello Love Again, Hello Love Goodbye. Talagang alam mo yun, talagang panalong-panalo, no? Pinapanalo talaga siya parati ng Panginoon mga kasombreros sa lahat po ng kanyang ginagawa. And then ito, so may malalim siya na message dito mga kasombreros about sa may mga mental health problems. So I definitely agree dito sa sinabi niya mga kasombreros, kasi ang tanong dito ay 'di ba nung recently nga namatay ang anak niya Kuya Kim na si Eman mga kasombreros. So parang na-recall ng isang na-recall ng admin dito ni Alden na yung interview niya doon sa MacDo mga kasombreros na what's your advice for the World Mental Health Day. So yun yung palakasin talaga ang faith mga kasombreros. So sabi niya ito, strengthen our faith in times like this, sabi niya ganon. Tapos especially those who are going through a lot of problems at that moment or at the moment mga kasombreros. So ang pinaka-advice na dito ay i-assist yung mga tao, tapos with love, with care, mga not so hard way. Kasi minsan talagang pag ganun yung ina-advise natin ng mga tao, may pinagdadaanan na silang pressure, na mental health problem and so on. Tapos harsh pa tayo sa kanila, hard pa yung ating advice, yung ating counsel. So isa na sinabi niya dito na mapapalakasin talaga ang faith mga kasombreros. So kapag hindi normal yung mental health issues mga kasombreros, give them space, pahingahin mga kasombreros, and talagang yung pananampalataya, talagang reading the Bible, yun talaga yung pinakauna na may advice ko rin, no, may singit ko lang, talagang reading the Bible, no, kasi ang spirit natin ay yung ating kaluluwa ay talagang kailangan ng feeding, ng pagpapakain ng salita ng Panginoon mga kasombreros. So naisingit na rin dito yung magbubukas siya ulit, no, ng another store mga kasombreros sa December, no, by December mga kasombreros sa Laguna rin po na store mga kasombreros. If not mistaken sa Santa Rosa sabi niya dito. Tapos sa MacDo mga kasombreros. So 2 MacDo, tapos dito grabing sipag ni Sir Alden mga kasombreros. So may sa Concha, may fast food, may restaurant. So sabi niya ito ay what I appreciate about McDonald's is already has yung pangalan, no, yung talagang business model mga kasombreros. So all we gotta do is to follow that because fast food is a fast service, quality, and so on mga kasombreros. So yung pinaka-highlight ng talaga dito ay yung mental health issue mga kasombreros na talagang nabulabog ang lahat ng tao, no, especially sa social media mga kasombreros. And then ito, so biking era na naman, at saka nagbabalik ang pagbibisikleta ni Soiti, no. Spotted na naman siya mga kasombreros na nagbike na naman yung kanyang therapist, no. Naka-black outfit siya today mga kasombreros. Tapos yung mga kasama siya of course, no, na mga tropa pips. Tapos yung iba dito ay siya lang. Tapos sabi doon, well, sabi nga, tapos sobrang tawa ni Pops Alden mga kasombreros. Tapos yung mga bata pa pala, no, mas dito may mga spotted din dito na mga babae din. So hindi, babae lang pala. So maliit kasi kaya akala ko mga bata. Pero yung mga kasama niya, yung iba ay mga babae rin po mga kasombreros na sumasama sa kanyang fitness era mga kasombreros. And then ito, so yung isa dito ay parang spotted siya, no, sa isang aeroplano yata ito mga kasombreros, or parang parang sa loob ng aeroplano, or parang container van, something like that.
Tapos naka-sombrero siya mga kasembreros, and then nagpa-picture yung mga stewardess, no? Isa-isa sila nagpa-picture mga kasembreros. So sabi ng caption ay sana all, no, nakapagpa-picture kay Soiti mga kasembreros. So naka-glasses siya dito. Tapos naka-white na long sleeve or sweatshirt mga kasembreros, no? Si Pops Alden. Hindi ko lang kung saan to. Parang wala ako sa record or sa files neto mga kasembreros, kung kaya pina-flash ko po ngayon mga kasembreros at saka sinali sa ating items ng CAFDEN. So pero hindi kasi ito, akala ko si dati promo ito ng Hello Love Again, pero wala, parang nasa solo era na siya mga kasembreros neto. Yung post or yung video na ito mga kasembreros, but correct me if I'm wrong sa aking information. So kasi wala si Kath dito So malamang ito na yung solo era ng dalawa ng CAFDEN mga kasembreros, na kung saan nga ay in-enjoy muna nila ang single life mga kasembreros. And then ito, second to the last item natin. So Fariñas pala, no, yung apelido nitong nakasama ni Sir Alden dun sa birthday ni Ollie, na anak ni Joyce Spring mga kasembreros, no? So Fariñas Ria, parang Ria ang nakalagay dito, no, na pangalan mga kasembreros. So ito pala yung apelido ng mga kasama niya mga kasembreros, sabay nung mga magagandang partners nila mga kasembreros. So Ria Fariñas, sa tama, Fariñas pala mga kasembreros. And then the last one ay ito, no, may isang fan din na nagpa-picture kay Sir Alden, na kung saan ay isa ito sa mga pictures din doon sa birthday niya Baby Ollie, no, na baby ni Ma'am Joyce Spring mga kasembreros. So yung isang fan dito ay nagpa-picture sa kanya, tapos si Sir Alden ay yung parang yung damit niya dito ay pa rin, yung parang dark black or something, tapos may flowers si Pops Alden. Hindi ko lang kung saan ang galing ang flowers, siguro sa fan na ito, no? Events Embassy Manila. Tapos ang caption dito ay finally now lang nakapagpa-photo sa daming parang nakat siya mga kasembreros. So doon pala sa Events Embassy Manila, yung event nung birthday celebration ng baby ni Joyce Spring mga kasembreros. So tapos may flowers si Sir Alden dito. So ang cute lang mga kasembreros. Alright, so yan na actually sa ating CAFDEN items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is October 29, 2025, no, Wednesday na po mga kasembreros. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. And blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito sana po ay patapusin natin. Ang title po, Bakit ka natatakot? Psalms 49 verses 5 to 7. Why should I fear when trouble comes? When enemies surround me, they trust in their wealth and boast of great riches. Yet they cannot redeem themselves from death by paying a ransom to God. Napakaganda po nito mga kasembreros. Sana po ay pakinggan po natin, no? So si Haring David dito ay nagsabi na parang bakit tayo matatakot, no? Kung ang problema ay dumating, yung ating mga kalaban, yung ating mga due date, yung ating mga so hindi ibig sabihin na hindi natin bayaran yung ating mga dues mga kasembreros, nababayaran pa rin natin of course. Pero ito po ay grabing pananalig, no? Grabing tiwala, grabing trust ni Haring David mga kasembreros sa Panginoon, kung kaya sinasabi niya to, why should I fear when trouble comes mga kasembreros. So kahit na nga napapalibutan siya ng mga kaaway, kasi talagang ang labanan dati ay mano-mano, no? Nation to nation, grupo to grupo, talagang patayan kung patayan mga kasembreros, but God was with David. So ang indication or ang lesson nito sa atin mga kasembreros ay yung tiwala ba, yung taas, yung lalim, yung laki ng tiwala ni Haring David sa Panginoon ay dapat i-possess din po natin sa ating buhay mga kasembreros. So ito po yung kanyang reminder sa atin. So kapag tayo po ay napapaligiran ng
problema, maaring hindi man mga kaaway, no? Hindi man mga literal na mga tao na kaaway, pero mga problema. Kapag napapalibutan tayo ng mga kaliwat kanan na challenges, kaliwat kanan na babayarin, kaliwat kanan pero dinidiscourage pa natin yung utang mga kasembreros, kasi hindi po tayo asenso sa parating umuutang mga kasembreros. So sabi niya, why should I fear, no? Sabi dito, kapag dumating ang problema, ang trial or challenges mga kasembreros, ay parang ginawa niyang contrast kasi dito, no? Si Haring David mga kasembreros, ginawa niyang contrast between himself at saka those he will mention sa following lines mga kasembreros, na yung kanyang mga kaaway, yung mga against sa kanya mga kasembreros. So he, in contrast to them, has no reason to fear in the days of evil. So, or in the days na may troubles, may challenges mga kasembreros. So kasi parang ano siya dito, parang nananalig talaga siya mga kasembreros, na kahit ano mangyari, God provides, kahit ano mangyari, God protects, kahit ano mangyari, God cares, kahit ano mangyari, God redeems, no? Kahit ano mangyari, God shares, no? Kung lahat all in one, kahit ano mangyari, God loves, kahit ano mangyari, God brings victory and triumph and so on mga kasembreros. So ganun po siya. Kung yung tiwala ba na dala niyang mga kasembreros ng Panginoon ay andoon, kung ang ating faith, ang ating pananampalataya ay dapat lamang patatagin. So yun po yung labanan mga kasembreros. And yung isa pang kinontrast niya dito ay yung mga tao nagtitiwala sa kanilang mga kayamanan or sa kanilang pagiging mayabang or sa kanilang mga properties, mga possessions, for example. So ito yung sasabi nito na, those who trust in their wealth and boast in the multitudes of the riches. So when this psalm speaks of the rich, this is what it means. No, it isn't merely the possession of material things that makes one rich, in the sense that Psalm 49 means it. So ano lang sinasabi nito, na hindi basihan, hindi dapat pagtiwalaan ang mga kayamanan mga kasembreros, kasi alam natin ang kayamanan ay kailangan natin ang kayamanan mga kasembreros, or pera, no, or properties, pero not to the point na gagawin mo silang Diyos, pagtitiwalaan mo sila na parang ginagawa mo, parang sinasamba mo na, parang yun na yung dinidiyos mo mga kasembreros, no, hindi na ang Panginoon. So blessing ang pera mga kasembreros, blessing ang properties, blessings ang possessions mga kasembreros, blessings po yan galing sa Panginoon kapag ginagamit natin sa tama, at saka pinapasalamatan natin ang Diyos, at saka nagiging cause siya ng kabutihan, ng good actions and good intentions mga kasembreros. Pero kapag ang possessions, kapag ang pera ay nagiging dahilan ng away, ng gulo, ay hindi na po siya kaaya-aya, at saka hindi na siya nagiging blessing mga kasembreros. So it is to trust in that wealth and to boast in the riches. So yung mga tao, kung kaya ang nagtitiwala sa mga kayamanan, sa kanilang pera, ay talagang galit ang Panginoon mga kasembreros. So para siyang idolatry, no, na galit ang Panginoon mga kasembreros. So this is simply idolatry. Though the Bible presents several godly rich men to us, such as Abraham and King David, who by modern measures would probably be billionaires, they were men who still trusted in the Lord and made their boast in Him. They did not trust in their wealth or boast in their riches. So ito yung sasabi natin na yung kayamanan, kasi kahit sila King David, sobrang yaman nila, no? At saka si Abraham, si Solomon, na sabi dito, kung ihahambing natin sa modern day or sa modern times natin sa ngayon mga kasembreros, sa present generation, sina Haring David, si Abraham, si Haring Solomon, ay mga bilyonaryo sila. But still, no, they trusted the Lord mga kasembreros, kasi pagpapala ang naging dating ng kayamanan sa kanila, because they glorified God with their wealth. No, they used their wealth mga kasembreros para dakilain ng Panginoon. So ito yung sasabi natin na ang kayamanan ay blessing siya, depende na lang kung paano natin gagamitin mga kasembreros. So it can either be curse, no, sumpa, or blessing mga kasembreros ang kayamanan natin, depende sa kung paano natin gagamitin mga kasembreros. Well, of course, no, ang Diyos po natin ay in-encourage tsaka inuutusan tayo na ang ating kayamanan ay gamitin natin para sa kanyang ikaluluwalhati mga kasembreros, hindi lamang sa ating sariling kayabangan, sa ating pride, sa ating bad intentions mga kasembreros.
One can know if he puts his trust in his wealth, if he finds too much peace and security by his accounts and holdings, and if he despairs when such things decline. He can ask the question, what loss in life would most trouble me? Material or spiritual? So, dito doon natin malalaman kapag ang tao ay dinidiyos at saka pa yung tiwala nila at security ay nasa pera ng mga kasingers kapag parang parati nilang parang solusyon parati sa kanilang pera. So parang halos lahat ng sa pera nila hinahanap. Solusyon sa ganito, pera. Solusyon sa relasyon, pera. Solusyon sa kanilang motibo, pera. Solusyon. So, hindi po ganun dapat mga kasama. So, dito daw nasusukat, no? Yung taong mga nagtitiwala talaga sa kanilang pera at hindi sa Panginoon. So, ganun po siya mga kasama. So, ang pinakamahalaga sa lahat, sabi ito, spiritual, no? Over material, mga kasembreros. So, spiritual life natin, yung ating pagdi-devotion, yung ating pagbabasa ng Biblia, yung ating panalangin, yung ating paggawa ng kalooban ng Panginoon, mga kasembreros, no? Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love our neighbor or our fellow people as we love ourselves, mga kasembreros. So, yung mga taong ito may represent our families, our friends, the people around us, no, ating mga katrabaho, yung ating mga kapitbahay, and so on. So, one can, sabi ito, in general, God's answer to these things for the rich is to practice radical generosity, no? Sa mga mayaman ito, mga kasembreros, kailangan maging generous sila, a way for them to declare their trust in the Lord and to guard against a boast in their riches. So, napakalaki rin actually ng accountability ng mga mayayaman kasi sisingilin din sila ng Panginoon, mga kasembreros, sa kayamanan, no? Kung kaya tayo po ay kapag may kayamanan, kapag meron tayo, ay isipin natin kung paano natin gamitin ito, no? The more you have, the more accountability that you will be taken, no, sa Panginoon, mga kasembreros. So parang kung pag binigyan ka ng milyon-milyon, so ang ihaharap mo sa Panginoon ay mataas din po, mga kasus. Kung pa yung standard, yung responsibility nun ay mataas din po, mga kasembreros. So paano mo ginamit yung pera? Binigyan kita ng talent, binigyan kita ng ganito. So paano mo ginamit? Ginamit mo ba ito sa iyong selfish ambition, selfish intention, para ba i-down ang ibang tao, and so on. So ganun, mga kasus. So the more yes, ang maraming pera, tama, mga kasembreros, pero mas malaking accountability rin at saka evaluation ang hahanapin at sisingilin sa atin ng Panginoon, mga kasembreros. So parang ganoon siya. So kung kaya sa lahat ng panahon maging kontento tayo, mga kasembreros. And kung meron tayong mga surplus, kung meron tayong mga excess na mga blessings or sobra-sobrang kayamanan, ay that's the time na maging generous tayo at saka ibigay natin. Kung yung iba nga nagsusupport sa mga mission sa mga churches, no? Parang ganun, mga kasembreros, no? Kung sila po ay may sobra-sobra. Yung iba naman nagpapagawa ng simbahan, yung iba naman talagang nagsusupport sa mga campus ministry. Everything na para sa gawain ng Panginoon. So ganun ang ginagawa ng mga Christian na mga mayayaman. Kasi marami rin naman ang mga Kristiyano sa society na mga mayayaman, no? May mga artista nga ng mga Kristiyano, mga kaso. So they help, no? They help, they support the ministry of God, mga kasembreros. And hindi naman kailangan na isa publiko nila at parating ipakita sa mga tao na ganito ginawa ko. So hindi, mga kasembreros, no? Kasi nga ang turo rin sa atin ng Panginoon ay tumulong tayo in secret. Magpasya lang at ikaw dapat nga ang nakakaalam, mga kasembreros. Pero yung mga tao talaga may intriga. So kung kaya sila din ang nagpapakalat ng tulong na iba. But that's fine kasi hindi mo naman intensyon na ikaw mismo magpakalat at saka chismis sa ibang tao yung pagtulong mo, kundi yung iba ng mga kasembreros. Alright, so kaya huwag tayo matakot, no, sa ating mga problema. Talagang idulog natin sa kasi malalampasan din natin ang lahat na ito sa tulong at leading ng ating Panginoon. Alright, so now sa ating Word of God, nawa po pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya na mas malalim at mas malakas pa, and then pag-asa na nagmumula rin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.